And ang banal na pangalan ni Maria, walang ibang pangalan pagkatapos ng kanyang anak na magdadala sa mga tao sa buhay na walang hanggan. Ang banal na pangalang ito ay hindi kilala sa mundo. Ang kapangyarihan at bisa ng salitang ito, sinasabi sa atin ni San Efraim na ang pangalan ni Maria ay susi sa mga pintuan ng langit. Walang nakakahanap sa kanya nang hindi natatagpuan ang anak. Walang debosyon kay Maria na walang debosyon kay Hesukristo. Ang matagpuan siya ay ang matagpuan si Jesus. Ngunit matagpuan siya sa pinakamalaking posibleng sukat, naganap, at lubos na tinutukoy siya at ang kanyang papel sa ating buhay bilang ina ng bawat Kristiyano ay ipahayag sa atin ang kanyang anak. Kaya't ang unang likas na ugali ng bawat tao, itong biolohikal na likas na ugali, ay ang maghanap ng kanilang ina. Ang isang bata ay lumalapit sa kanyang ina. Iyon ang unang ginagawa niya. Ang biolohikal na katotohanang iyon ay isang refleksyon ng espiritual na realidad na ito na nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Dahil Siya ang magtuturo sa atin ng lahat tungkol sa Kanya, Siya ang magpapakita sa atin kung sino talaga Siya na magtuturo sa atin tungkol sa Kanyang awa at pag-ibig dahil naranasan niya ito sa pinakadakilang antas ng sino mang nilalang, ng lahat ng nilalang na magkasama. At tungkulin niyang ipahayag iyon sa atin. At isa sa mga pinakasimple at pinakamadaling paraan upang gawin iyon ay ang pagtawag sa kanyang pangalan. Sa dinig ng kanyang pangalan, gaano man katigas ang puso ng isang makasalanan. Sa simpleng dinig ng kanyang banal na pangalan, agad na lumalambot ang kanilang puso. Sa pagkarinig pa lamang ng kanyang pangalan, ang kapangyarihan ng impyerno ay nanginginig sa takot. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, ang buong langit ay bumababa upang tumulong sa iyo. At ito ay may katuturan dahil Siya ang reyna ng langit. Siya ang reyna ng lupa sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Siya ay dumarating, ngunit tulad ng kasalan sa Kana, Siya ay nauuna sa atin sa ating mga pangangailangan. Siya ay nauuna sa atin bago pa man natin mapagtanto na tayo ay may pangangailangan. Tulad ng isang ina, Siya ay dumarating at pinapakain tayo. Sa mga banal na awit, inilalarawan ng Espiritu Santo ang pangalan ni Maria bilang isang matamis na pamahid. Tinatakpan niya tayo, pinoprotektahan niya tayo, pinagagaling niya tayo, ngunit inaamin din niya ang dakilang halimuyak na ito na humihila sa atin patungo sa kanyang anak. At sa wakas, Siya ay nagpapaliyab tulad ng ginagawa ng anumang langis. Nagpapaliyab ng apoy, pinapatingkad nito ang ningas ng apoy, at ito ang ginagawa niya sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Ginagawang buhay niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinisilaban niya tayo, at ang apoy na ito ay pinapakain, pinapaliyab, at lalong nagiging maningning sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa kanyang banal na pangalan. Sabi ni Tomas Kempis, hanapin si Jesus kasama si Maria. At sa paggawa nito, palagi kang uunlad sa mga daan ng Diyos. Sapagkat si Maria ay buong pusong mananalangin para sa iyo, at tiyak na ipagkakaloob ng anak ang lahat ng hinihiling ng ina. Sinasabi ni San Pedro Chrysologus na ang pangalan ni Maria ay isang indikasyon ng kalinisan, at sinasabi ni San Alfonso na ito ay nangangahulugan na kapag nag-aalinlangan tayo kung tayo ay pumayag sa mga kaisipan laban sa kalinisan, kung naaalala nating tinawag ang pangalan ni Maria, mayroon tayong tiyak na patunay na hindi tayo nagkasala. Sa lahat ng pagkakataon, tawagin ang pangalan ni Maria. Kahit gaano pa katindi ang tukso, kahit gaano pa kasakit ang isang sandali sa ating buhay, kahit gaano pa kadilim ang kadiliman, tawagin ang pangalan ni Maria at Siya ay magdadala ng tamis. Siya ay magdadala ng buhay. Siya ay magdadala ng liwanag. Dahil dadalhin niya ang kanyang anak. Hindi mo mababanggit ang pangalan ni Maria nang hindi binabanggit ang pangalan ni Jesus. At hindi mo rin mababanggit ang pangalan ni Jesus nang hindi binabanggit ang pangalan ni Maria. Ngunit kapag binanggit natin ang pangalan ni Maria, agad siyang bumabaling at sinasabi ang banal na pangalan ng kanyang anak nang direkta sa kanya. Kapag binanggit mo ang pangalan ni Maria, parang binanggit mo ang pangalan ni Jesus ng 2 beses. Sinasabi ni Thomas Kempis na ang mga pangalan ni Jesus at Maria ay kasing lakas ng mga ito ay madaling tandaan. Kung nais mong lumago sa landas ng kabutihan, kung nais mong iwanan ang kasalanan, kung nais mong ilagay ang lahat ng impyerno sa likod mo, at kung nais mong patakutin ang buong impyerno, sinasabi ko sa iyo na gawin mo ito. Tawagin ang kanyang pangalan ng may kumpiyansa, gawin siyang palaging kasama sa iyong buhay.
Kung may isang tao na mahal mo na naligaw sa landas ng kabutihan at walang pag-ibig ng Diyos na nag-aalab sa kanilang puso, tawagin ang kanyang pangalan kasama sila sa kanilang harapan. Siya lamang ang makapagpapalambot ng bato at hikayatin silang banggitin ang pangalan ni Maria. Hindi nila nauunawaan kung bakit nila ito ginagawa o kung una ay may kaunting sigasig. Hikayatin silang banggitin ang kanyang pangalan dahil siya ang magpapalambot ng kanilang puso. Nawawala ng kapit ang dyablo sa kaluluwang iyon. Sinasabi ni San Hermanus na malalaman mo kung buhay ang isang katawan dahil ito ay humihinga. At sinasabi rin niya na malalaman mo na buhay ang isang kaluluwa kung tinatawag nito ang pangalan ni Maria. At kung sa sandaling iyon ay wala pa siyang buhay ng Diyos sa kanya, dahil tinawag niya ang pangalan ni Maria, ang buhay ay agad na babalik. At ano ang kapangyarihan ng rosaryo? Dinadala tayo nito at pinapayagan tayong tawagin ang mga banal na pangalan ni Jesus at Maria paulit-ulit. Kaya't ipanalangin ang banal na rosaryo araw-araw. Huwag hayaang lumipas ang isang araw. Huwag ilagay ang iyong ulo sa unan sa gabi nang hindi muna naipanalangin ang kanyang banal na rosaryo. Nagsimula ang buhay ni Kristo kay Maria at nagtapos kay Maria. At tulad ng modelo ng bawat Kristiyano na sinusubukan, ipakita sa atin ng ating Panginoon. Gayon din ang iyong araw, ang iyong buhay ay dapat magsimula sa pangalan ni Maria at dapat magtapos sa pangalan ni Maria. Dapat itong mapuno ng pangalan ni Maria tulad ng kanyang buhay